Sa pag-aasam ng pagbabago sa paghalal ng bagong opisyal matapos ang BSKE, nabahala ang mga residente ng Barangay San Andres, Cainta, Rizal dahil sa hindi umano maayos na proseso ng turnover ng nakaraang nanungkulan. Ito ay matapos isiwalat ng bagong halal na punong barangay na si Kapitan Benson Conde ang mga hinihinalang di makatarungang turnover ng nakaraang punong barangay. Ayon kay Conde, isa sa mga nakakabahala ay ang pagwi-withdraw ng natirang budget noong nakaraang administrasyon. So, ang hawak lang po nating document ngayon ay yung pumasok na pera noong November 3 sa budget natin. At yung same day, winidraw nila yung around 8.5 million. At ang kung magkano yung natira na lang. Ayon sa kanya, ito ay winidraw ng dating treasurer ng barangay. Sa alam ko, marami silang withdrawals after the elections. No? Bago pa man makuha ni Conde ang bank statement na ebidensya, ay nakausap na nito ang nasabing dating treasurer. Sabi niya sa akin, marami silang na-withdraw pero di niya sinabi kung magkano. Doon sa video, ang sabi niya, si Kapitan Joe Ferrer ang nag-utos sa kanya. Pagdidiin ni Conde, ito ay paglabag sa Memorandum Circular No. 116 Series of 2023 na hindi na pwedeng magbayad o mag-withdraw ang mga outgoing elected officials kung hindi para sa mga declaring expenses. Samantala, ayon kay Conde, nitong turnover ng dalawang area sa Barangay San Andres ay hindi naging formal at maayos ang turnover. Out of the so many annexes and outposts, meron dalawang barangay halls na tinurnover sa akin. Yung tinurnover, halos wala pong documents, walang mga financial statements, list of employees. Tuwing may hingin kami dun sa former secretary kay Candelaria Regadillo, ang sinasabi po niya, wala kuha ka na sa COA. Aniya, pati ang mga kagamitan sa barangay ay pinull out ng dating nanunungkulan. Ayon sa mga residente at mga dating empleyado ng Barangay Hall ng San Andres, ang mga opisina dito ay kumpleto ang mga kagamitan. Pero nito lamang turnover ng panunungkulan ay nagtataka ang mga empleyado dahil wala nang gamit na natira sa mga opisina. Napansin namin, kumonti talaga ang gamit. Kasi hindi nila hinintay yung proper turnover. Samantala, dagdag pa ni Conde, may dokumento umanong nakuha mula sa dating assistant treasurer. So, ang empleyadong nakalagay ron ay nasa 1,027 na employees, no? Pero actual, pag nakikita mo yung mga empleyado, kapag chinik mo sila, nasa 200 plus lang. Panawagan naman ni Conde, Kay former Kapitan Jose Ferrer, alam naman natin po, umami na po si Tres Era, nasa inyo po ang pera, ibalik na lang po natin. sa kasalukuyan patuloy pa rin nating inaalam ang pahayag ng panig ng dating punong barangay. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.